Ayan, good morning, good evening po, and especially sa ating pong live. Ayan, good morning, good afternoon po sa ating mga OFW partners and sa mga international partners po natin. Anyway, ayun, explain ko po muna yung aking background. Okay lang po ba magpakilala sa inyo? Okay lang po ba? Okay lang po ba pag may konting tanong, may konting sagot? Ayan, alright. So, magpapakilala po muna ako. Para maganda po yung connection po natin. My name is Michael Fidelino po. Consistent top 300 po tayo ng company. And Gold Executive Prime, Millionaires Club Car Achiever, and House Achiever po tayo. Ayan. Ano ba po? Ayan, wait lang. Ayun. Anyway, ang background ko po before is dati po akong bantay ng computer shop. Ayan. So, high school graduate lang po ako before. Ayan po yung itsura ko. Ayan. Oh. Sino po nakaka-relate sa ganyang itsura? May nakikita ako mga kamukha ko dati eh. Ang kamukha ni Totoy Brown. So, taga Marinduque po ako. And after ko po makagraduate ng high school, pumunta na po ako sa Manila. Kasi ang mindset ko po kapag, syempre, sino po yung mga taga-probinsya? Ayan, no. Syempre, anong mindset natin? Na kapag ang goal natin pumunta ng Manila para magbago ang buhay. 'Di ba? Sad to say, pagkapunta ka po sa Manila, ang hirap po pala. Pag wala kang trabaho, pag tambay ka sa probinsya, hindi ka magugutom. Pag tambay ka dito sa Manila, gutom ka talaga. Tama? So wala akong choice, naghanap po ako ng trabaho, nag-apply ako sa mga company, yun nga lang hindi po matanggap. Bakit? Wala pong tumatanggap sa itsura ko. Ayan, ang payat, maitim, 'di ba? Galing probinsya, 'di ba? So, wala akong choice, natanggap po ako bantay ng computer shop. Ayan. So, hindi naman po ako tumagal, 6 years lang naman po. 150 pesos per day po yung sweldo ko. Ayan, pwede na? Pwede na kaysa tumambay. So, imagine mo, in 6 years na pagtatrabaho ko po, ang goal ko po makabili ng motor. Kasi sa probinsya, di ba pag may motor ka, di ba, medyo big time ka na. Hindi ka na maglalakad ng pagkalayo-layo. Tama? So, ang goal ko po makabili ng motor. Yun nga lang, sad to say, 6 years, ni gulong ng bike, hindi ko po nabili. Tama. So, doing this business, may nakapag-present po sa akin ng negosyo online. Palakpakan naman po natin si Mentor Carlo Benaventura. Ayan po yung direct sponsor ko, and si Mentor Mylene Dane. Siya po yung direct sponsor ko dito. And ang kagandahan po dito, ginawa ko po yung business online. 'Di ba? Lahat po ba nag-online business na? Yan. Online and offline business. Eto po, ayan. After 6 months, ayan, nagkaroon po ako ng first car. Yung The Accent, palakpakan nyo naman. Ayan. So, first car ko po, ang sarap pala magkaroon ng sasakyan. Di ba? Naglabas po ako ng sasakyan, wala po akong lisensya at hindi rin po ako marunong mag-drive. Di ba? Wala akong choice kundi mag-practice. Kaya yung first car, medyo maraming gas-gas. Di ba? Maraming ano yun eh. Kumbaga, wasak yung una, 'di ba? Mayupi yung likod. Ganun po talaga pag first time. Pero again, ang sarap po pala magkasasakyan. 'Di ba? Hindi ko po ginugol 'yan, pero because of online business, dahil po sa company natin, wala po akong choice kundi maglabas ng first car. 'Di ba? Then way back 2019 po, ayan, na-hit ko po yung Millionaires Club. Ayan, na-hit ko po yung first million ko dito. And pandemic time, kumikita pa ako 2019, 30,000 lang. Malaki na po yung 40,000. And pumasok na po yung 2020, pandemic. Ayan, nag-start po kumita 6 digits per month. Ayan, palakpakan nyo naman. Imagine mo, bantay ng computer shop, kumita po ako isang buwan, 273,000 pesos. Bantay ng computer shop, pwede na po? Pwede na. Then nagtuloy-tuloy po yan, kumita po tayo 317,000, nagtuloy-tuloy po. Ayan, ito po yung bahay namin dati, taga Santa Rosa, Laguna po ako. Ayan, ito po yung bahay namin, dati po kami nakatira sa squatter area. Ayan po, ayan. 6 years po dyan, wag ka, second floor po yan. Okay, nasa ibabaw po siya ng kanal. Kaya pag tutulog ka, nakasarado yung bibig mo. Bakit? Malalanghap mo yung amoy ng kanal.
'Di ba? So nasa ano po 'yan, then dahil po sa company natin, because of online business, nakabili po ako ng bahay. 'Yan. And next po, bumili po ako ng second car natin, SUV, yan, Trailblazer, palakpakan nyo naman po. And nakapag-travel na rin po tayo sa Hong Kong. 'Di ba? Bantay ng computer shop, nakapag-travel po sa Hong Kong, and lately lang, nakapag-travel po tayo sa Bali, Indonesia. Ayan. So, dito lang po sa Pilipinas, kung saan-saan po tayo nakakapag-travel because of online business, because of AGG. Yan. 'Di ba? So, ang kagandahan po dito, imagine mo, bantay ng computer shop, sino po ba ako para magkaresulta ng ganito? So, ibig sabihin, kung nangyari po sa akin, hindi po, ibig sabihin, pwede pong mangyari sa inyo. Tama? Na kahit bago ka lang, kahit wala kang experience, di ba? Kahit wala kang alam sa negosyo, kahit anong background mo, ang importante may pangarap ka. Tama, ang importante, may sarili kang desisyon. 'Di ba? Ang importante, meron kang tiwala sa taas at tiwala sa sarili mo. Okay, naniniwala ako na lahat po tayo may pangarap. Tama. Yun nga lang, syempre, ang tanong diyan, paano natin makukuha 'yan? Ayan, excited na po ba paano makuha ang mga pangarap? Ayan, so anyway, ang isi-share ko po sa inyo, ito na po yung ating, ayan, life-changing opportunity presentation. Imagine po, dito sa company po natin, ang dami na po nagbago ang buhay. So, ang company po natin is AIM Global Group of Companies. Palakpakan nyo naman po. Ayan, AIM Global Group of Companies, 19 years leading direct selling company in Asia and Africa. Yan, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Wala na po tayong kailangang patunayan kasi yung mga awards na po na yan, ayan po ay patunay na sobrang legit at stable po ng company po natin. Ayan, so ganyan po kaganda. Kaya kung magninegosyo ka, syempre, hindi po kayo matatakot magsimula. Tama, hindi ka matatakot gumawa ng paraan. Bakit? 19 years na po, stable. Ganyan po kaganda yung company. Matakot ka kung bago yung company mo kasi hindi mo alam kung kailan tatagal. Tama? So, meron po tayong 110 business centers and 13 branches nationwide. Ganyan po kaganda. Kahit saan sulok ng Pilipinas, meron po tayong BCO. At the same time, meron po tayong sariling building sa Giginto, Bulacan, and meron din tayo sa Cebu. Ayan, sino po yung mga taga Bulacan tsaka sa Cebu? Ayan, imagine mo, kung hindi po tatagal ang company, okay? Bakit po sila mag-iimbest ng billion-billion sa mga building na to? Aside po sa dito sa AIC building natin, imagine mo, billion-billion po yung inimbest ng mga may-ari natin. Ibig sabihin, lifetime po yung negosyo ng AGG. Ayan, palakpakan po natin. And at the same time, meron po tayong 50 different countries and 35 operational centers globally, hindi lang po dito sa Pilipinas. Meron po tayong branches sa iba't ibang bansa. Ang kagandahan po dyan, imagine mo, sino po yung mga mentor and upline nito mga iba't ibang lahi na to? Siyempre, tayo po mga Pilipino. Kung tayo lumilipad sa ibang bansa para mangamuhan, para alam mo yon, 'di ba, maging OFW, pero dito po sa negosyo po natin iba. 'Di ba? Imagine mo, tayo ang boss, 'di ba? Tayo ang boss ng mga iba't ibang lahi. Ang kagandahan po diyan, tuloy po natin. Meron po tayong 6 million registered distributor and 21 million Millionaires Club. Ganyan po kadami yung napayaman ng company po natin in 19 years. So, ibig sabihin, 21,000. Di ba? Within 19 years. Kung i-divide mo po yan, nasa 1,105 every year po ang nagiging milyonaryo. O, i-divide natin, buwan. Di ba? So, ibig sabihin, every day, merong 4 o 5 na nagiging milyonaryo po sa AGG. Ayan, sino po yung next na gusto maging milyonaryo? Yan, syempre lahat naman po tayo. 'Di ba? So kagandahan po diyan, ito po yung mga founders po natin, si Sir Late Francis Miguel, engineer by profession. At the same time, Surgeon Aspirin, ang kagandahan po dito, physical therapist by profession. Then our founder, CEO, and chairman po ng AGG, Dr. Ed
Kabantog, 'di ba? Imagine mo po, eto po mga tao na 'to, way back 19 years ago, member po sila ng mga iba't ibang networking company, okay? Member po sila ng iba't ibang networking company. Yun nga lang po, may nagtatayo sila, sali ng sali, pero sara ng sara, hindi po tumatagal. So, ang ginawa po nilang tatlo, nag-decide po sila na what if tayo yung magtayo? Lahat ng magaganda pagsamasamahin natin, lahat ng pangit itapon natin para yung company natin hindi na magsara. Imagine, 19 years na po tayo and lifetime po yung negosyo natin. Siyempre, meron po tayong Vice President Training Network Development, si Sir Arnel Limpin, si Mr. June Espinosa, palakpakan po natin. And syempre, lahat naman po tayo, kumbaga lahat po ng nilalaklak nating kape, lahat ng iniinom nating food supplement, lahat na ginagamit nating beauty products, ang company po natin ay tumutulong. May puso po yung Alive Foundation natin. Palakpakan naman po natin si Dr. Connie Cabantog. Yan. So imagine mo, lahat po ng nabahaan kahit na nung ano po, way back nung pumutok yung bulkan, grabe. Nandun po kami, ang bilis po ng respond, ang bilis po tumulong ng Alive Foundation. Di ba kakaputok lang, kinabukasan, nagbigay na po agad ng tulong yung Alive Foundation. And hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa iba't ibang bansa po, nakakarating na rin po yung tulong ng Alive Foundation. Ayan. Ayan. Siyempre, training team. Palakpakan naman po natin yung training team. Yun mga bago po, kahit bago lang po kayo, sabi ko nga po kanina, kahit wala po kayong experience, okay? Kahit wala kayong alam. Meron po tayong training team, meron po tayong mga professional, may mga doctors po tayo na nagde-develop sa atin paano maging milyonaryo, paano magbago yung buhay natin. Ituturo po nila yung proper way paano ka maging milyonaryo. Palakpakan naman po natin yung training team. Ayan. Ayan, yung AGG po natin, meron po tayong division, okay? Number 1, yung empowered consumerism. Ayan, kung gusto niyo po ng mga products, ayan, meron po tayong health and wellness division. Ayan. Ito po yung mga world-class product po natin, palakpakan po natin. Ayan. So, meron tayong beauty products, may food supplement tayo, may healthy beverage po tayo. Ang kagandahan po dyan, world-class po yung product po natin. Ang product provider po natin is Nature's Way, a multi-billion US company. Okay? At ang kagandahan dito, DSM, multi-euro company, and whether sa US din po ito. And ang kagandahan po dito, imagine mo yung mga product provider po natin, galing pa po multi-billion US company. Di ba? Kung ikaw po malaking company ka sa ibang bansa, makikipag-tie up ka sa company na pipitsugin. Di ba wala pong ganun. Tama? So, ibig sabihin guys, hindi po tatagal ng 19 years yung company po natin kung hindi po maganda at quality yung produkto natin. Okay? So, andito po yung buhay ng company. Okay? Yung sa mga products po natin. Ang kagandahan po dyan, again, meron po tayong mga professional doctors na nag-explain po ng product. Pwede pong face-to-face, pwedeng online training. Pagdating naman po sa mga testimony ng mga products po natin, meron po tayo sa social media. Ayan. I-search nyo lang yung mga napagaling ng C24/7, yung flagship product natin. And, next, meron po tayong next division, Insurtech Digital Protection Division. Ito po yung OBI. Yan. Mahalaga po ba ang protection? Mahalaga po ba ang insurance? Yes. Di ba? So, kagandahan po dito, ayan. Meron po tayong Seal Pro products. Ayan. Meron tayong bronze, meron tayong platinum, kabayan, and refat care. Napaka-importante po ng insurance. Ang sabi ng iba, wala akong pera, wala akong pang-invest dyan sa insurance na yan. Kung wala tayong pera at mahirap tayo, mas kailangan po natin ng insurance. Bakit? Hindi naman po tayo, o yung mahirap, ligtas sa aksidente. Wala naman pong ganon. Lahat po tayo, hindi po natin hawak yung buhay natin. Whatever happens sa buhay natin, at least meron po tayong protection. Okay po ba yon? Yan. So, next, ayan, meron po tayong Alpha East Franchise Corporation. Ayan, kung gusto niyo po ng franchising business and iGlow products,
Matching Glow, ang gandahan po dyan, pwede po tayong mag-invest dyan. Di ba? So, hindi ka lang basta umiinom. Ang iniinom mong Matching Glow ay healthy. Tama? Pumuputi ka. 'Di ba? Nagiging healthy ka. Hindi ka tulad sa labas na inom ng milk tea. Lumalaki po yung tiyan natin. Tama? Unhealthy. Dito po, hindi ka lang basta umiinom, pumuputi ka na, gumaganda ka pa, gumagwapo ka pa. Yes. 'Di ba? Ayan. And meron po tayong Vivo Super App. Yung Vivo Super App po natin, diyan po tayo nag-i-encash ng pera. Para po siyang GCash. Ayan, may sarili po siyang airline. Gusto mo mag-book ng ticket, meron magbayad ng Meralco, water bills, cable, internet. Ayan, may tickets. Ang kagandahan po dyan, para po siyang GCash. Okay, sa GCash, pag nagbayad ka, i-charge ka. Tama? Hindi po tayo kumikita. Dito po, pag ginamit mo si Vivo Super App, okay, may babalik sa yung pera. Okay? Pwede kang kumita. Okay? Imbis na i-charge ka dito, pwede po tayong kumita. Mamaya, explain ko po sa inyo. And again, ayan, yan po yung ating division. Ayan, meron tayong Empowered Consumerism, meron tayong Alpha East, meron tayong Orbis Victus International, meron tayong Vivo, and dito pa po yung naka-line up na division po sa company natin. Yung travel division, Riders Economy, ayan, excited na po ba kayo dito? Ayan, ako excited po ako dito sa Riders Economy kasi makakatulong po tayo. Ang dami pong nagmumotor. Tama, kabi-kabila. Million-million po yung mga nakamotor. Kaya malaki po yung pwede nating i-market dito. At the same time, nakakatulong ka na. Okay? Nakakatulong ka sa riders, kumikita rin syempre tayo. Ayan. Ayan. Meron tayong real estate division. Ayan. Now, ito na po yung exciting part. Ready na po ba tayo? Yan. So, actually, syempre, lahat naman po ng negosyo meron pong puhunan. May nabalitaan po ba kayo, negosyo, walang puhunan, kikita ka? Wala pong ganun. Lahat po ng pagkakitaan, aware naman po tayo dito, na lahat ng pagkakitaan, syempre, merong puhunan. Okay po ba yon? Okay, so, ang kaganda po dito sa 10,500, wag po kayong maglalabas ng 10,500 kung walang kapalit. Bakit? Scam po yung tawag doon. Ayon sa SEC, kailangan 73% ng pera mo babalik sa'yo. Okay? Para maging legal yung company mo. Pero tingnan nyo po, yung babalik po sa inyo sa 10,500 pesos, magkakaroon po kayo ng 12,000 to 13,000 worth of products. Di ba? Yan, yung products na yan, meron po yung 25% to, lifetime discount. Ayan, 25% to 50% lifetime discount. Ang kagandahan po dyan, pwede nyong gamitin, pwede nyong ipagamit, pwede nyong ibenta, pwede nyong ipautang. Okay? Para at least, ayan, kumita po agad kayo. Ayan, marami po tayong mga coaches, syempre, mga sponsor nyo, mga mentors natin, coaches po natin, tutulungan po kayo paano po ma-dispose yung products natin. Ayan. Next, ang babalik sa 10,500 mo, meron po kayong distributor tracking center. 24/7 online access. Dito po papasok, okay, magkakaroon ka ng username and password mo. Para siyang Facebook. Sino may Facebook? Ay lahat naman siguro may Facebook. Tama? Kasi kung wala tayong Facebook, naku, napag-iiwanan na tayo niyan. Tama? So, eto po, pagbukas mo dito, hindi puro picture. Pagbukas mo, diyan mo makikita yung income mo. 'Di ba? Diyan po kayo mag-i-encash through Vivo app. Lahat ng tao mo, mamomonitor mo, lahat ng points, okay? Lahat ng pumapasok, bumibili ng products, papasok sa DTC mo. Okay po ba yon? Yan. So, next. Ayan. Meron po tayong pre-trainings. Ayan. So, dito po, every week, meron po tayong mga training. At the same time, meron tayong modules, meron tayong Zoom event, meron tayong exclusive event. Kaya wag po kayong magtaka. Yung mga katabi nyo, di ba? Kahit ilang months pa lang yan dito, kumikita na yan. Ayan, sige po, tingnan nyo yung katabi nyo. Ayan, o di ba? Kumikita po yan. At the same time, marami po akong nakita na mga multi-millionaire na may mga resulta niya. Di mo alam, katabi mo dyan. Di ba? Katabi mo yan dyan. Di ba, mapapansin mo, grabe pala kumita to. Di ba?
grabe pala yung sasakyan nito. Grabe pala yung check-in nito, di ba? Grabe yung encashment nito. And sabi ko nga po, hindi ka mag-i-start sa wala. Mag-i-start ka kasama mo kami. Yeah, okay po ba yun? Ayan, kasama mo yung mentor mo, yung coaches mo na magtuturo sa'yo, step by step, paano gawin yung negosyo natin. Alright? So, at the same time, sabi ko nga, merong kapalit, 10,500, merong kapalit na insurance, accident insurance. So, yung accident insurance po natin, ayan, personal accident insurance coverage, 500,000 pesos. Okay? So, hindi naman po natin hinihingi, okay, whatever happen sa buhay natin, di ba, hindi naman natin masasabi ang aksidente. Ang importante, may peace of mind ka. Sabi ko nga, whatever happens, merong insurance. Okay, may family protection, 500,000 pesos. Okay, ito po yung maganda dyan. Meron kang 100 medical reimbursement. Okay, for example, okay, naglalakad ka sa kalsada. Okay, may eroplano, nasagi ka ng rumaragis ang pakpak na eroplano. Okay, nagpa-hospital ka. Ang bill mo sa hospital, 10,000, 15,000, 20,000. Huwag po kayo mag-alala. Hindi nyo na kailangan magbenta ng ari-arihan nyo. Tama, hindi nyo na kailangan mangutang dahil sagot na po kayo ng insurance ng AGG. Ayan, palakpakan nyo naman. Ang gandahan po dyan, nakagat ka ng aso or kung ano man yung kumagat sa'yo, di ba? Natipilo ka, di ba? Pwede po kayong maklaim basta ipunin nyo lang po yung resibo, okay? Mare-reimburse po natin yan dyan. Sa likod lang po natin sa OBI office. Ayan, palakpakan naman po natin. Ayan, lifetime business. Yung 10,500 pesos nyo po, lifetime business na po yon. Okay, lifetime business na po siya. Ang gandahan po dyan, pamana system. Okay? Pwede mong ipamana sa anak mo kahit sa kaapu-apuhan mo. Sabi ko nga kanina, ang AGG, lifetime business. Okay? Ayan. Ito na po yung exciting part, marketing plan. Paano tayo kikita ng pera? Siyempre, yung 10,500 mo, okay, sabi ko nga, lifetime business, forever na po kayong pwedeng kumita. Ayan. Excited na po ba? Yan. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Mamaya tutulog na dyan. Gising-gising. Ayan, eto na yung magpapayaman sa atin. Dito tayo kikita ng malaki. Ayan, gising-gising. Ito na. Okay? Eto na. Eto na yung exciting part. Ayan, ways to earn po natin. Number 1, direct referral bonus. Ayan, every referral, meron po tayong 1,000 pesos. Ayan. So, ibig sabihin, okay, unlimited po siya. Okay? Unlimited siya. Ang kagandahan po dyan sa direct referral bonus po natin, unlimited, kahit ilan. Okay? Ang gagawin mo lang, 1%. Sabihin mo sa katabi mo, 1% lang gagawin mo. O, paano 1%? Magdadala ka lang naman ng tao dito, papaupuin mo dyan. Okay? Tatabihan mo lang, hindi naman ikaw yung mag-explain ng marketing plan. O after that, mamaya, pag nag-purchase yan, kikita ka ng 1,000 pesos. Okay? Sabi ko nga, unlimited yan. Second, eto po, sales match bonus. So, ang kagandahan po dito, kailangan mo ng, okay, 2 active partners. Ayan, meron po ba tayong panulat para at least mas ma-explain ko po sa inyo. Dito po meron po tayong system. Kasi sa isang bagay, kailangan po ng sistema. Kasi pag walang sistema yung ginagawa po natin, ang mangyayari, hindi po tayo magpo-prosper. Tama? So, kailangan mo ng system. Ayan, system. Ano po ba yung system dyan? Ang system po natin dito is law of leverage. Ito po yung open secret ng mayayaman tao kung bakit lalo silang yumayaman. Ano po ba yan? So, ang ginamit po nating system dito, sa number 2 kitaan natin, for example, di ba, SM. Familiar po ba sa SM? Nabalitaan yung SM. Ayan. Okay, familiar naman sa SM. Si Henry C. po yung may-ari noon. Nakita niyo po ba yung mga anak ni Henry C. sa SM na nagbebenta? Hindi, tama. Ang ginawa ni Henry C., okay, nag-hire siya ng mga highly skilled na tao. That's why, ginamit niya yung oras nila, okay, yung pagkatao nila. That's why kumikita po si Henry C. ng
malaki. Pasimplihin na lang po natin. For example, meron kang isang tindahan. Okay? Ang ginawa mo, pinarami mo. Pinarami mo yung tindahan mo. Okay? Ganito po yan. Pinarami mo yung tindahan mo. Kahit magsarado po yung 2 tindahan mo, may bukas ka pa na 5, ang tanong, kikita ka pa ba? Yes, na kahit tulog ka, kahit nagbabakasyon ka, kahit nakikipag-date ka, di ba? Still, kikita ka pa rin. Bakit? Meron kang leverage. Ayan, yan po yung system na ginamit natin. Meron po tayong isang law. Ito po naman, law of singleness. Okay, ang perfect example po natin dito is employment. Ayan. I'm not against employment kasi diyan po ako nabuhay, diyan din po ako binuhay ng mga parents ko. And again, sa employment kasi, okay, no work, no pay. Tama? So, ang matindi po dito, kahit pag nagkasakit ka, hindi ka nakapasok, may kita, wala. Wala. So, hindi po ito yung system na ginamit natin. Ang ginamit natin is law of leverage. O, ang kagandahan po dito, kailangan mo lang ng 2 active partners. So, ibig sabihin, 2 tao. Okay? 2 tao yung kailangan natin dito. Ayan na. Ayan, meron tayong left and right. So, binary po tayo. Okay? Yung iba po kasi na may misinterpret to, mamaya po, ayan, explain ko sa inyo. Ayan, so, eto po, kailangan mo lang, okay, dalhin dito si friend A mo. Okay? Pag nadala mo dito sa friend A mo, paupuin mo lang dyan, and kuha ka ulit ng isa, si friend B mo. So, ibig sabihin, kailangan mo ng 2 tao. May kakilala po bang 2? Ayan, di ba? Ang sama ng ugali mo pag wala kang kilalang 2. Tama, ikaw na yung pinakamasamang tao sa mundong ibaba pag wala kang 2 taong kakilala. Meron pong 2 friends sa Facebook? Madami. Tama, may 2 kapitbahay? Madami. Kachismisan? Madami. Tama? So, ibig sabihin, basic lang po kumuha ng 2 active partners. So, pag nakuha niyo po yung 2 active partners na yan, ang kikitain mo dyan, 1,000 sa direct referral, 1,000 sa direct referral, magmamatch po siya. Palakpakan nyo, 1,800 pesos. Ayan. So, total na kinita mo dyan. Ayan, ang kagandahan po dyan. Paano naman kikita si friend A? Okay? Kung ano po yung ginawa mo. Okay? Yun lang din yung gagawin nung friend A mo. Kukuha lang din siya ng 2. Ang kagandahan dito, wala na po kayong effort dyan. Okay? Siya na po yung kukuha dyan. Ang kikitain mo dyan, ayan, si friend B, kung ano yung ginawa mo, same lang, parehas lang kayo. Hindi po natin sila pinagkakakitaan. Tama? Okay? So, kagandahan po dito, tutulungan po natin. Kasi bago ka maging successful sa AGG, kailangan mo munang tumulong. Okay po ba yon? Ang kagandahan po dito, wala ka ng effort dito. Siya na po yung bahala dyan. Okay? Tulungan lang natin. Kikita ka po dyan ng 1,800, 1,800. Kumita po kayo, 3,600. Wala po kayong ginagawa. Okay po ba yon? Yes. Ayan. Imagine mo, ang kinita mo dyan, 3,800. Ayan. Ang kagandahan po dito, okay, online and offline yung business po natin. Hindi lang tayo dito sa Pilipinas, hindi lang tayo dito sa Ortigas. Tama? Kahit nasa iba't ibang bansa yan, kahit anong lahi niyan. Okay? Since meron tayong online division, uulanin ka ng 1,800, 1818181818181818181 na kahit anong ginagawa mo, kahit sabi ko nga, kahit tulog ka, kahit wala kang ginagawa, yung mga nasa ilalim mo, kumuha ng tao yan. Uulanin ka talaga ng 1,800 pesos. Ayan. Ito po yung na-explain ko. Law of leverage na kahit wala ka nang ginagawa, kahit ayaw mo na, kikita ka pa rin. Okay po ba yun? Yan. Alright? Yan na. Dahil pa palang 1,800. Alright, ayan. Ito po yung kagandahan, 10,500 pesos. Ang maximum income potential po niyan, 28,000 per day. Pwede na? Pwede na. Ayan, 201,600 weekly. Pwede na? Ito po yung maximum natin, 864,000 income per month. Pwede na. Magkano nilabas mo? 10,500. Ito po yung kikitain mo. Again, pwede na.
Ngayon, ang tanong, paano ba ma-achieve yung 8,000, 64,000 na yan? Di ba? Okay lang ba i-explain ko sa inyo detail by detail? Bigyan ko kayo ng tip, paano ma-hit yung 864,000. Okay lang ba? Yan. Oh. Wait lang ha. Purahin natin to. Okay pa po ba kayo? Ayan. Alright. So, ang kailangan mo lang, okay? Ang kailangan mo lang, sabi ko po kanina, ito po yung get to system. Okay? Get to system. So, ibig sabihin, kailangan mo lang ng dalawa. Ayan. For example, ikaw to. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yan. Ikaw yan. Di ba? Ikaw yan. So, first month mo, ang tawag po dito, ang tawag namin dito, conservative income. Sa Tagalog, trabahong tamad. Okay? Okay ba yun? Ayan, syempre, ang gusto ng Pilipino, yung kumikita ng walang ginagawa. Okay, first month mo, nakahanap ka ng 2 tao. Magkano kinita mo? 3,800 pesos. Okay, second month mo. Okay, second month mo, itong dalawa, ikaw, graduate ka na. Tapos na yung trabaho mo. Sila, tulungan mo kumuha ng dalawa. So, pag kumuha sila ng tigda-dalawa, magiging 4 yan. Magkano kinita mo? 3,600 pesos. Sa negosyo po, nag-uumpisa sa maliit. Pero papalaki po yan. Unlike sa employment, kung 10,000, 15,000 ka, magdagdag na konti lang. Tama? Dito po sa negosyo natin, papalaki po ng papalaki yung income natin. Yung dalawa, okay, ginaya ka, graduate na rin. Third month mo, okay, yung 4, kumuha lang din ng tigda-2. Magkano kinita mo? 7,200 pesos. Okay, palakpakan nyo naman. Ang tanong, may ginawa ka ba? Wala kang ginawa. Okay, fourth month mo. Okay? Yung dalawa, kumuha ng tigda-2. Okay, magkano kinita mo? 14,400 pesos. Pwede na? Yan, pwede ka na mag-resign. Okay, yung kumikita ng 12,000, 15,000. Dito, 14,000, wala kang ginawa. Okay? Okay po ba yon? Ayan, fifth month mo. Ito, kumuha ng tigda-2. Okay? Magkano kinita mo? 28,800 pesos. Pwede na? Ayan, para ka na ng team leader ng call center. Di ba? Sa call center, dumudugo ilong mo, dito, babahiin yung bulsa mo. 28,800 pesos. 6 months mo. Okay, kumuha ng tigda-2. Magkano kinita mo? 57,600 pesos. Kaya wag po kayo magtaka, yung mga katabi natin dyan, multi-millionaire na. Di ba? Dahil sa power of 2 seconds, okay, 7 months mo, ito kumita. Magkano kinita mo? Mukhang makakaabot tayo sa baba nito ah. Di ba? Magkano kinita mo? 115,200 pesos. Again, kumita ka 6 figures, wala kang ginawa. Marami po ditong kumikita ng 6 figures per month. Pataas naman po ng kamay mga kumikita ng 6 figures dyan. Ayan, ayan yung mga tumata. Yan, di ba? So, ang kagandahan po dyan, tuloy-tuloy po natin 8 months. Okay, magkano kinita mo? Okay, kumita ka dito ng? Mukhang pinahirapan ko yung sarili ko dito ah. Okay, magkano kinita mo? 230,400 pesos. Ika 9 months mo. Kumuha ng tigda-2. Magkano kinita mo? Ayan, 460,800 pesos. Palakpakan nyo naman. Diba? Ika 10 months mo. Kumuha ng tigda-2. Magkano kinita mo? 600 pesos. O, di ba? Pero, ito po yung bad news dito. Sabi ko nga po, may maximum income tayo. Hindi na ito yung ibibigay ni company hanggang 864,000 pesos ka lang. Okay lang po ba? Okay lang. Okay lang kumita yung company? Yes, para magkita-kita rin tayo. Normal lang po kumita yung company para magkita-kita tayo. Kasi kapag hindi kumikita yung company, hindi rin tayo magkita-kita dito. Tama? So, ika-11 months mo, okay? Dapat 2 million na yung kita mo dito. Tama?
Pero ito na lang po yung ibibigay sa'yo ni company, 864,000 pesos. Ba't kayo nalungkot? 864 pesos, 10,500 lang puhunan mo, hindi ka pa masaya? Yes, ika 12 months mo. Okay. Magkano kinita mo? Dapat 4 million na, pero 864,000 pesos na lang din po. Okay? Yung ibibigay sa'yo. Imagine mo, magkano puhunan? 10,500 pesos. Okay? Ang kinita mo total, 3.7 million pesos. Palakpakan nyo naman. Ang puhunan, 10,500 pesos. Diba? Gagawa ng paraan o gagawa ng paraan? Gagawa ng paraan. Alam niyo po, nag-start po ako dito, wala po akong 10,500 pesos. Okay? Ang ginawa ko po, nagsanla ako ng laman. Yan, laman ng bahay na hindi ginagamit. Okay? Nangutang po ako, lahat ng paraan ginawa ko para makapag-join po ako sa AGG. At tingnan nyo naman po ngayon, nandito po ako sa unahan nyo. Diba? Nagsasalita. Pero in 6 years po, simula pandemic, eto po, kahit buksan ko yung account ko, kinita ko po 10 million mahigit. Diba? Magkano po unan? 10,500 pesos. Kung hindi ko to ginawa ng paraan, malamang bantay pa rin ako ng computer shop. Again, kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mo magbago ng buhay mo, ang dami sa labas. Hindi ka ba nagtanong sa katabi mo? Hindi ka nagtanong sa sarili mo, bakit nandito ako? Ano yung purpose ko? Bakit nakita ko tong AGG? Tama. Bakit nakita ko to? Marami namang tao sa labas. Bakit kaya ako yung nandito? Isa lang po yung masasabi ko. Okay? May purpose po yan. Dinala ka ni Lord para magbago ang buhay mo. Diba? Dinala ka dito ni Lord para magbago ang buhay mo. Again, marami pa po tayong ways of earning, pero ito po, sabi ko nga po, kahit nandito ka lang sa Pilipinas, yung magiging business partner mo dito, ayan, katulad po yung mga dere ko dyan sa OFW yan, patayo si Coach Marivic. Ayan. Naging queer lang po yan sa akin before, si Coach Marivic. Dati po siyang OFW. Pero right now po, ay may kutsi na. Di ba? Taga-Agusan del Sur. Di ba? Si Jacqueline Peña. Di ba? Mga naghaw lang po sa akin. Kaka-post, kaka-promote ko lang ng business. Post lang ako ng post sa Facebook. Naghaw po sila. Okay? Ganun lang din po yung gagawin natin. 1% lang, magka-copy-paste ka lang, magpo-promote ka lang ng business. Okay? Pag may naghaw sa'yo, imagine mo yung mga naghaw sa akin, may mga sasakyan na. Di ba? Ako po, nag-start din po ako sa wala. Okay? Nag-start din po ako sa zero. Nag-start din po ako sa paniniwala. Okay? Nag-start din ako na, alam mo yon, kumbaga, kung hindi para sa akin to, bakit pinakita sa akin ni Lord to? Okay? Bakit nandito ako? Ibig sabihin, nung nandito na po ako, sinipagan ko talaga. Okay? Nagtiwala ako sa sarili ko, nagtiwala ako sa taas, at nagtiwala ako sa taong sinamahan ko. Kaya dapat, maniwala at magtiwala ka lang din kung sino lang po yung taong nagdala sa inyo dito. Okay po ba? Darating ang time, magiging thankful and grateful ka sa taong yan. Darating ang time, okay? Mag-share ka ng success story mo dahil sa 10,500. Dahil dinala ako sa 7th floor, nagbago yung buhay ko. Again, ang daming tao sa labas, di ba? Ang daming tao sa labas naghahanap ng opportunity. Pero ikaw, binigyan ka ng pagkakataon na sana wag mo sayangan. Kasi ang opportunity, di ba, minsan lang dumaan sa buhay yan. Okay? Minsan lang dumaan sa buhay yan. Pero pag hindi mo ginrab yan, hindi mo alam kung kailan ulit darating. Okay? Para sa akin, ayan, tuloy muna natin to. Okay, meron pa tayong unilevel income, overriding commission, meron pa pala. Ayan, meron din po tayong stir step. Actually, marami po tayong kitaan. Okay? Kaya po tayo merong awardee sa MOA Arena, sa Philippine Arena, okay? Yung dating walang award sa school. Dahil sa AGG, ang dami po, libo-libo kada event yung in-award ng Silver Executive. Ayan. Palakpakan nyo naman ng Gold Executive Prime, Global Ambassador. Ayan. Meron pa tayo yung Unipay Plan Income. Ito pong income na to, bukod po sa pairing, sa kinikita natin ng left and right. Okay, bawat bili ng produkto. Okay, bawat pasok ng tao, ng account,
kikita ka rin dahil dito sa Unilevel. Stir Step. Palakpakan po natin. At syempre, palakpakan po natin yung AGG. Ayan. Oh. Actually, tapos na po ako. Para po sa akin, mag-decide ka lang po sa sarili mo. Okay? Mag-decide ka. Ano ba talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Kung itutuloy mo yung pangarap mo, kung itutuloy mo yung ginagawa mo right now, kung 5 years ka na sa employment, 10 years ka na sa employment, walang nangyayari sa'yo, mag-isip-isip ka na. Okay? Kasi imagine mo, wag mo tingnan yung sarili mo kung nagtatrabaho ka. Okay? Wag mo tingnan yung sarili mo. Tingnan mo yung taong 5 years na, 10 years na, 20 years na sa trabaho nila, still ganun pa rin yung buhay. Ang tanong, kung gagawin mo yung ginawa nila, ano mangyayari sa buhay mo? Ganun din. Walang mangyayari. Imagine mo, 6 years, kumita po ako 10 million mahigit. Bantay po ng computer shop. Wala pong sikreto. Walang sikreto. Okay, naniwala at niwala. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, maghihirap na lang din ako. Pag nagtrabaho ko, mahirapan din ako. 8 hours, 12 hours din ako sa trabaho ko. Minsan 16 hours pa. Pero again, sabi ko, maghihirap na rin lang ako. Bakit hindi dito sa opportunity na pwede magbago ang buhay ko? Tama? Ayan, actually, para po sa akin, kayang palitan ng paniniwala ang katotohanan. Kung ang katotohanan sa buhay natin, wala kang pera, mahirap tayo right now, mahihain tayo, ayan, dukha tayo. Kung ano, lahat na ng kahirapan nasa atin, yun, kung yan ang katotohanan sa buhay natin. Pero kapatid, maniwala at magtiwala ka na darating ang time, kapag ginawa mo ang EGG, magkakasasakyan ka. Magkakabahay ka. Kikita ka ng milyon-milyon. Makukuha mo ang pangarap mo. Again, maniwala at magtiwala ka. Makukuha mo yan dahil sa AGG. Good morning! Right, magandang gabi sa lahat. Siyempre, no, live tayo. Magaling ba? Maganda ba yung host natin? Okay lang ba palakpakan natin? Di ba? Pag Ilongga, gwapa. Ha? Naintindihan nyo ba yung ano? Naintindihan nyo ba yung kitaan? Alright? So, grabe no, ang ganda ng kitaan. Sarap lang na ano, alam nyo, mga kapatid, no? Nung una kong umatin dito, nung nakita ko yung kitaan, nag-star-star na yung mata ko. Yan. Kasi yung dalawa kong kapatid, naiwan doon sa bahay. Sabi ko, ito na. Isa sa left, isa sa right. Pag uwi ko, tol, gutom yan. Tulog mo yan. Anyway. Right. Pangalan ko, Dindo Public, ito graduate lang. Sino yung mga high school graduate dito? Yung high school graduation lang. Ha? Yan. So, ibig sabihin, hindi lang ako nag-iisa, no? So, dati ho akong joyride rider. O sino na nakakita ng joyride rider dito? Ha? Yung mga hindi nakakita ng joyride rider, doon yan sa taas dumadaan. Hindi yan sa kalsada. Ha? Kasi ho, yung joyride rider, dami yan sa, ano, tama ba? Sa kalsada. Sige, para at least na magkaroon kayo ng idea sa akin, makarelate kayo sa akin, at makilala nyo, sino ba tong gwapo na nagsalita dyan sa harapan? Yeah! Alright. Yan, kwento ko lang sa inyo kasi baka mamaya, pag mayroon kayong makita dito, baka sabihin nyo, galing ata sa mayaman to si Sir Dindo eh. Mayamang pamilya. Right? Hindi ho. Kwento ko lang sa inyo ng kaunti. Ito yung bahay namin. Alam nyo, nakita ko to sa Google. Yan. Yan yung bahay namin last 2017. Maganda ba? Magandang sunugin. 8 kami magkapatid. Pampito ho ako. Yan yung bahay namin. Sa hirap ng buhay namin mga kapatid, no? 13 years old pa lang ako, natuto na akong manisid. Ha? Sa dagat ha, hindi babae ha. Kayo talaga, pero gusto ko yung paano kayo mag-isip, ha? So, yan yung trabaho ko. Okay? Yan yung trabaho namin, yan yung hanap buhay namin. At yun nga, sa hirap ng buhay namin, high school graduation lang yung natapos natin. Yan, gwapong-gwapo ko dito. Kami yung unang batch na graduate ng K-12. Yan. Ha? K-12 ha? K-12.
Di ko alam kung bakit dinagdagan yung K-12 eh. Matagal na sana ako nag-graduate eh. No? Alright. So, ito ho, dahil sa hirap ng buhay, alam nyo, graduation namin last April, tanda ko pa, April 5 of 2018. Kinabukasan, lumuwas agad ako dito sa Manila. Tanong nyo bakit? Mahirap yung buhay sa probinsya eh. Yan. So, pumunta ako dito, marami ho akong mga trabaho na naging experience. Una kong salta dito, construction worker. Ang sabi pa ng mama ko, anak, pag ando na kayo sa Manila, huwag kayong maglakad-lakad. Kaya ang nangyari, yung kasama namin, sabi ng kasama namin, dito muna kayo, iwan ko muna kayo kasi meron muna akong kuhanin, yung kaldero daw na iwan sa San Juan. Iniwan kami doon sa farmers. Doon, nice hotel. Ako at yung kapatid ko, hindi talaga kami umalis kasi sabi ng nanay namin, baka mawala daw kami. Kung saan kami iniwan, doon lang din kami gutom na eh. Tama ba? Kasi first time namin sumalta dito, no? Sa Metro Manila. So, yun. Marami pa, naging delivery rider, naging ahente, and then dito ho ako, nabagsak, joyride rider. Alright? Rain or shine to, humahataw sa trabaho kasi ako yung bata na may pangarap. Ang tanong, ikaw may pangarap ka ba? Yan, tama? So, ito naman, actually, hindi ko alam kung paano kayo naimbitahan. Paano ba kayo inimbitahan dito? Kinaladkad ba? Right? Kasi yung kapatid ko, sabi ko, tol, sama tayo. Sabi niya, saan? Sa Robinson Galleria, mang chicks tayo. Ganun ho yung diskarte ko kasi, siyempre, binata pa kami nung mga panahon na yon. Tama? So, nadala ko siya. Dito, sinalang ko. So, ako naman, naimbitahan ako sa tao na construction worker sa loob ng jeep. Yan. Sa loob ng jeep. Nakatira ako sa Payatas, galing ako ng Montalban, naghatid ng sasakyan. Pag uwi ko, nakasabay ko sila sa jeep. Sabi niya sa akin, alam mo na ba yung M Global? Isip-isip ko, anong alam ko maninisid ako tapos alam ko yan. Wala nga akong cellphone nung panahon na yun eh. Tama ba? So naimbitahan ako, and then, kagaya mo, siguro, dito banda yun eh. Yan, dyan, walang tao eh. Ito, dyan ako upo. Yan. Yung umupo sa, yung pangatlong upuan, yayaman. Kaso walang tao eh. Walang tao, yan. Ito ho yung una. Palakpakan naman natin. Alright? Ito ho, first day ko. Alam nyo, sobrang wise yung taong nagdala sa akin. Sinalang ako dito sa unahan. Bakit? Hindi ako makaalis. Punong-puno eh. Ihing-ihin ako pero wala akong choice. Sige, tiisin na lang. Mamaya after presentation. Ha? So, yan. Alam nyo, napaliwanagan ako ng business doon sa baba ng building na to. Nagustuhan ko. Oo. Yun nga yung sabi ko kanina na, sabi niya kasi pag meron kang isa sa left, isa sa right, kikita ka ng, magkano? 1.8. So, inisip ko, yung kapatid ko na dalawa na naiwan. Yan, ha? Kaya excited akong umuwi doon sa Payatas kasi doon kami sa Payatas eh. 3 kami sa apartment. Sabi ko, tol, grabe, yayaman tayo. Eto na ngayon. Kasi galing sila sa trabaho. Sabi niya, tol, gutom lang yan. Itulog mo yan. Kain ka muna. Kinabukasan, sabi ko sa kapatid ko, tol, may 500 ka dyan. Aatin kasi ako ng 13th anniversary ng doon sa Philippine Arena, dito sa EJJ. Naalala niyo yon? Sabi niya, yaman, hihiram ka ng 500. Hello! So alam nyo, mga kapatid, no? Kaya ako nakapagsimula dito, pinangutang ko yung pinanimula ko dito. Yung pinaliwanag kanina, yes, ganun din ho. Gusto ko yung business, wala akong panimula. Pero meron akong paraan. Pinangutang ko. O ito nangyari sa akin. Nung pinangutang ko, tingnan nyo to. Yung itsura ko. Tama? Nakakita na kayo ng badyaw. Badyaw, nakakita na kayo? O, dami no? Tingnan mo yung itsura na yan, parang badyaw. Okay lang. Bakit? Goodyaw na ngayon. Di ba? O, ganun kaganda. So, ito naman, ito, ang gwapo ko dito talaga. Ito yung mga panahon na nagsimula ko. Oh, alam niyo yung mga tumatawa, hindi yung mayaman. Yan yung itsura ko dati. So, happy lang. Tama?
So doon yan sa payata, sabi ko, yayaman ako. Yayaman ako. Hataw ako. Sabi ng kapatid ko, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. May duty kami bukas. Gabi kasi yan eh. Humahataw ako eh. Yan. So, ginawa ko, inaral ko yung negosyo. Grabe ho, di ko may imagine. Dugyot na dugyot. Tama ba? Alam nyo, 50 pesos ho yung pantalon ko. Okay. Bakit? Wala nga akong pera eh. Kaya nga ako nagnegosyo kasi wala akong pera. Gusto kong umasinso eh. So, ito naman, doon to sa Santa Rosa. Right? Hindi ho nagiging madali ha? Okay? Hindi ho naging madali. Bakit? Isa din ho akong marketer. Okay? Alam mo yon pag pinapahataw ako ng upline ko, antok na ako, tulog muna ako. Tama? Tulog muna. Pag tinitingnan, kumusta yung production mo? Hey. Wala eh. Tama ba? Wala. So naawa ako sa sarili ko. Kumbaga, doon ko na-realize na ginawa ko tong business na to para aasinso. Hindi para magpasaway sa taong hindi ko kakilala na tinulungan ako kung paano umasinso. Yan. So doon, tinapi ko yung sarili ko. Hindi na ako nag-antay na pagalitan pa ako. Okay? Sinabi ko lang sarili ko na kailangan mong umasinso, maraming taong nag-aantay sa'yo. Yan, ha? Kaya, hataw tayo. O, ito nangyari sa akin. Nung tinuloy ko yung business, o ito naman kinita ko, actually 32,000, 1 week lang yan. Okay, palakpakan natin. Ito naman, 102,000, 16 days lang ho yan, na kinita. Okay? So ito naman, actually 1 week lang yan, 79,000. Nung mga panahon pa na mayroon pang ganito, yung chiki. Alright? O ito naman guys, no? Kumbaga, ito po yung ipapakita ko. Don't ever think na binabrag ko sa inyo. Gusto ko lang kasi ipakita to para ma-inspire kayo. Okay? So ito yung kinita ko mula nung January this year. Right? So, ito. Nung January, kumita ko ng 67,000. Sabi ko, kaya pa to. Kaya kong mag 6 figure. Pagka February, kumita ko 103. Ginanahan ho ako. Sabi ko, dublihin ko yung sipag ko. Pagka March, nagdubli nga siya kasi dinubli ko yung sipag ko. Okay? Masarap ba sa feeling na ganon? Okay? Sobrang sarap. And then, nung April naman, kumita ko 148,000. 148,000 naman nung May. Right? And then, ayan yung upline ko. Yan, nagdala sa akin dito. Yan, upline. So, ito naman, last June. Ito naman kinita ko 52,000. Right? Maaring tanong mo, sir, bakit bumaba? Okay lang yan. Hindi mo kasi alam yung kwento nito eh. Tama ba? Nilaban lang natin to. Right? Pero, tinuloy natin yung business. O ito naman yung kinita ko nung July. Okay ba yon? Actually, ito maganda. From August 1 to August 11. 11 di ba ngayon? Yung kinita ko na is 114,000. Alright? Meron pa akong isang Max Victus na PN at isang Essential Pro hindi ko pa na-encode. Yung kikitain ko sa isang Max Victus is 38,500. 4 na palo. Grabe no? Sobrang sarap sa feeling nun. Ngayon, ito na nangyari. In my first 1 year and 8 months, simula nung full-time ako, that was July 23 of 2020. So, simula nun, 1 year and 8 months lang na-hit ko yung first million ko. Okay lang ba palakpakan? Right? At the age of 22, nagiging millionaire circle ako dito sa company natin. Right? So, may kwento to eh. Alam niyo yung kwento nito? Simula nung nag-aaral ako from graduation ng elementary, high school, ang sinasabi ng nanay ko sa akin, may ribbon ka na naman ngayon. Kalabasa. Tama ba? Kasi bulak-bulho ako sa pag-aaral eh. Right? Pero sarap lang sa feeling na una akong makaakyat sa stage na sobrang daming tao, tinawag yung pangalan ko, tapos may saspa. Yan. Grabe. Kaka-excite lang. And then ito, napakaganda. After nung inawardan ako ng Millionaire Circle, after 3 months, that was June, right?
in-award naman ako as a Gold Executive Prime at Gold Executive by the position. Okay? Napakaganda. Inawardan ako ng Millionaire Circle. After 3 months, gold na naman. Kumbaga magkasunod lang. And then, kasama ko dyan yung asawa ko. Asawa na kasi kasal na, no? Alright? So, ito maganda. Hindi lang ako ang nag-rank up. Actually, sobrang dami namin. Sa grupo ko, sobrang dami namin na na-recognize dyan. So, ito maganda. Alright? Alam nyo yung maganda? Ito, maganda ba to? Actually, bakit ko sinama to, no? Alright. So, yung asawa ko kasi ibang lahi, foreigner. So, Nepalese siya. Marami na siyang bansa na puntahan, especially sa Europe countries. Nakapunta ng France, Berlin, London, Corsica, Switzerland, marami pang iba. Pero alam nyo, napakaganda sa isang ginawa kong decision. Ayan, no? Saan ba to? Oh! Right? Ganon siya ka, no? Ganon siya kaganda. Bakit? Sinong mag-akala na isang foreigner tapos napunta sa isang networker? Tama ba? At ito pa. Napakaganda. Bakit? Dahil gwapo tayo ang pinupuntahan. Right? So, ito na makaganda, mga kapatid, no? Alam nyo, nang dahil sa opportunity na to, nang dahil sa business na to, is ako yung kauna-unahan na nagpakasal sa barangay namin na lahat ng gastos sa akin. Yung magulang ko, walang gastos ni piso. Yung mga kamag-anak ko, hindi ko hininga ng tulong. Lahat ng gastos sa akin. Okay? Gumastos ho ako ng kulang-kulang 100,000. Di ba? Sobrang sarap lang sa feeling na dahil sa opportunity na to. Kasi marami doon sa amin, magpakasal, ibinta yung kalabaw, ibinta yung baka, manghingi ng tulong sa mga tsuhin, maipakasal lang yung anak nila. Tama? Pero nang dahil sa opportunity na to, ako yung kauna-unahan na nagpakasal doon, na sa akin lahat ng gasto. Okay ba yon? Right. So ito naman, nakasama ako sa top 300 ng company. Yan. Sige ho, tuloy nyo. Okay. Alam nyo, first time kong makasama dito sa top 300. Right? Sabi ko, ganito pala kasarap sa feeling na makasama mo yung mga taong mga mayayaman. Tama ba? So, sino lang ba naman ako? Yung dating mukhang badyaw, tapos ngayon, suler na. Iba. Tama ba? So, ito naman, may kwento dito. Bakit ko sinali itong slide na to? Nung na-invite kasi ako dito, yung cellphone ko, skiki. Alam niyo yung skiki? Yung cellphone ko kasi na yon, bubuksan ko yung likod, tatanggalin ko yung battery, hahanapin ko yung clip charger, saksak para malagyan ng charge yung battery. Yan, Okay? So, yun yung cellphone ko. Pero nang dahil sa opportunity na to, yung mga gadget na gusto ko, nabili ko dito. Okay ba yun? Okay? Ganon lang siya kaganda. And then, yun. Napakasarap sa feeling, nung pag 25 years old ko, niregaluhan ko yung sarili ko ng sasakyan. Binili ko siya ng cash. Alright? Cash ho. Cash. So, sarap sa feeling na bumili ka ng sasakyan cash. Actually, na-excite na ako kasi kumbaga approve na si Mrs. na doon sa sports car. Alright? Okay? So, ito naman napakaganda. Bakit? Ito yung isa sa negative dati. Negative to, kapatid ko. Nakakatanda sa akin. Nung bumili ako, next year, pagka February, bumili din siya ng cash. O, di ba? Sarap, no? Andun yan sa likod, no? Si Brother Armando. Okay, napakasarap sa feeling. At alam nyo ba? Baka kasi nakita nyo yung resulta namin. Baka hindi nyo alam kung paano kami nagsimula. Paano ba kami nagsimula? Pakita ko sa inyo. Ito yung picture namin last 2018. Di ba? Gwapo, no? Okay? Yan. And then, ito yung panahon na yung kapatid ko in-invite ko. Ito yung sabi ko kanina na, Tol, punta tayo ng Robinson Galleria. Mang chicks tayo. Yan yun. Yan talaga yung na yan. Ngayon, sabi ko sa upline ko, may 2 akong invite. Yan.
Dinala ko dito. Sinalang ko dito. Pinaatin ko ng ganito. Pagkatapos, kinausap doon sa baba. Nailabas yung pira. Kinabukasan, pagkatapos ng presentation, nag-PN, umuwi kami, may pamasahe pa. Kinabukasan, wala na siyang pira. Sabi niya, nabudol ata ako. Sabi niya sa kapatid namin, Tol, pwede makahiram 500. Wala akong pamasahe. Bayaran ko lang sa sahod. Tama ba? Pero alam nyo, yung ginawa niyang desisyon na yon, yun, nakabili ng sasakyan. Yan yung, ito naman, best friend ko to, sumali din. Kami lang dalawa tumuloy. Pero ang maganda, dahil kami dalawang tumuloy, yan o. Tama ba? Yung itsura namin, dugyot. Tama ba? Anugnog. Dati, tapos ngayon, parehas na Honda City. Ay, sas. Tama ba? O, ito maganda. Alam nyo, pasalamatan nyo yung taong nagdala sa inyo. Ito yung taong nag-invite sa akin. Ako na in-invite niya, at siya na in-invite ko. Tama ba? Alam nyo maganda? Bakit? Oh, yan o, tatlo kami. Parehas na Honda City. Alright! Di ba? Ramdam ko dito, alam nyo, ramdam ko. Mirong nakaupo dito, na sila naman yung next na mapakinggan dito. Tama ba? Okay. So ito napakaganda. Bakit? Nung pinili ko yung first car ko, inuwi ko ng Masbate. Masbate, probinsya ko, Bisaya ako. Sino Bisaya dito? Mga Bisaya, gahi. Tama, gahi. Gahig naong. Alright. So, eto na. Umuwi ako ng probinsya. Alam nyo, sa sobrang excited ko, 21 hours straight driving. Walang kapalitan. Kasi nung mga panahon na yon, sobrang traffic po sa Sipokot, Bicol. Tama ba? December ho, kayang drive. Pero nung nakita ko yung barko, sabi ko, grabe. Lumuwas ako ng Manila, walang-wala, pira nga, walang pangkain. Tapos ngayon, uuwi, may dalang sasakyan. Sarap sa feeling, totoo lang. Hindi ako nakaramdam ng pagod, hindi ako nakaramdam ng antok, kasi sa sobra kong excited. Yan. And then, yung mga magulang ko, pinagmamayabang na pala ko doon, yung anak daw nila may sasakyan. Kaya dinala ko doon para makita nila. Di ba? Sarap sa feeling. Alam niyo, ganito yung ginawa ko. Nung doon na ako sa Masbate, doon na ako sa bahay, hindi ko pinapasok doon sa bahay yung sasakyan. Doon ko pinark sa tabing kalsada. Tapos may upuan ako, umupo ako doon sa likod ng sasakyan, tapos nakaganon. Bawat dumadaan, oh, kumusta? Alam yan? Bakit yung mga kaibigan ko negative, hindi naniniwala eh. Tama ba? At least, nakita nila, uy, may sasakyan na nga siya. Tama ba? O, ito napakaganda. Bakit? Guys, napakasarap nito sa feeling. Yan. Actually, hindi pa ako nakasakay ng eroplano. Hindi ko alam kung ano ba yung feeling na sumakay ng eroplano. Tama ba? Pero excited ako dito kasi may travel kami sa Hong Kong, sa Shanghai. Ito naman this November. Right? So, maganda ba? Okay. So, ang tanong, sino yung gustong umasinso? Ha? Ang sabi kasi ng speaker, alam nyo, nung una kong umatin dito, ang sabi ng speaker, kung yung oo na lang, hindi mo magawa, ang pagyaman mo pa kaya? Tama ba? Kung sino daw yung walang pakialam, sila yung isinumpa na maghirap sa buhay. Ha? Kaya dapat attentive ka. Kaya dapat pag may tanong, may sagot. Sino gustong umasinso dito? Bakit kanina? Kaunti lang. Natakot. Ano po ha? Hindi po ako barangan ha? Wala po akong lahing ganun ha? Sino gustong umasinso? Yon. Okay, para at least na magkaintindihan tayo. So ganito. Kapag umasinso ka, nakuha mo pangarap mo. Tama? Pag nakuha mo pangarap mo, umasinso ka? Parang parehas lang, no? Pag umasinso ka, nakuha mo pangarap mo. Pero pag nakuha mo pangarap mo, umasinso ka. Okay. Sige, dahil umasinso ka at nakuha mo pangarap mo, pag-usapan muna natin yung pangarap mo. Okay lang ba yon? Okay. Alam nyo kasi, sa napakaganda ng business na to, sa napakaganda ng nangyayari sa akin, hindi kasi kayo magsisimula kung hindi inyo maintindihan to. Lahat ba dito may pangarap? Yes! Yan din yung sabi ng mga nakausap ko eh.
Sabi mo, may pangarap ka? Yes! Ano pangarap mo? Ha? Ano pangarap mo? Makakain ng 3 beses isang araw. Pangarap ba yun? Hindi. Obligasyon mo yun. Huwag kang kumain. Patay kang bata ka. Tama ba? So, ang tanong, may pangarap ba kayo? Ano pangarap nyo? Bahay. Alright. Magandang tanong yan. Sige, pag-usapan natin. Bahay. Tama ba? O pagpasensyahan nyo na yung ano ko ha. Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko. Alright? Hindi kasi ako teacher. Mukha lang. Tama ba? Di. I-erase natin yan. Ang hirap naman kasi magkaroon ka ng bahay tapos hindi sa iyo lupa. Tama ba? May bahay ako. Lupa sa'yo. Hindi. O yun. Tanggalin mo bahay mo. Hindi sa'yo lupa eh. Tama ba? Alright? O sige. Sabihin natin. Para sa'yo na talaga, no? Para sa'yo na talaga. Gawin natin. Yan. Tama yan. House and lot. Alright? Para at least naman, ang hirap naman. May lupa ka. May bahay pa. Wala. Lot lang. Walang house. Kailangan house and lot. Tama? Ang pinakatanong dito, magkano ba yung house and lot na gusto mo? Ha? 10M. Pwede na. Sana ano yan? Sana itatayo. Kasi pag pag-usapan natin dito itatayo, ay, nako, yung 10 million mo, pag open mo, exit na. Hello? Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Sige, pag-usapan natin. Magtayo ka siguro mga greater province ng Metro Manila. Pwede na. Sige, sabihin natin 5 million. Pwede? May house and lot ka. Mas maganda siguro may sasakyan. Tama ba? Sige, sabihin natin may sasakyan. Ano ba? Sasakyan lang or damihan na natin? Isa lang muna. Hirap nga sa isa eh. Tama ba? Mga magkano? Siguro yung ano ngayon, yung pinakamura. Alright? Siguro mga 1 million. Pwede na ba? Alright. Ngayon, since na may sasakyan ka, hindi pwedeng walang savings. Bakit? Tatanungin ka, pre, may sasakyan ka? Meron. Saan sasakyan mo? Sa bahay. Bakit di mo din lang? Walang paggas eh. Hindi po pwede. Tama ba? Kailangan meron kang savings para kang timang yan kung wala kang savings. Tama ba? Hello? Magkano savings dapat meron ka? Ha? 10 million? Hirap ka nga sa 5,980 eh. Tama ba? Sige, ganito muna. Ha? Hindi muna natin lakihan. Kayo naman. Okay? Kasi, baka pa naginip lang yun eh. 10 million? 5,980 puhunan? Pinag-isipan? Uy! Dito muna tayo. Sige, sabihin natin. Yung car mo, pangarap pa lang naman to. Tama ba? Alright. So, savings natin, kaunti lang muna. 1 million lang muna. Pwede? Kasi, sabi ng isang kausap ko, Sir, may savings ako. Magkano savings mo? 20,000. Savings pala yan. Hindi yan savings, naipit. Hindi yan savings ha, naipit lang yan. Tama ba? Kayang ilagay sa wallet eh. Yung savings, yung hindi naman kasya sa wallet. Nag-guess niya ako. Ha? Kasi ito yung naririnig ko eh. Naririnig ko sa marami, may savings daw sa 20,000. Tama? Alright. Magkano na yung pangarap mo? Totalin natin. Ano pa yung kulang nito? Travel. Tama ba? Pwede ka namang hindi mag-travel, lalo na kapag takot ka sa eroplano. Tama ba? Pwede ka rin hindi mag-travel pag arthritis ka na. Tama? Pero para sa mga kabataan, ilagay natin yung travel. Kasi ako gustong-gusto ko din yung travel eh. Sige, magkano yung travel? Sige, pagpalagay natin 1 million. So total ng pangarap mo magkano? 8 million. Alam nyo, sa daming-daming kong tao na nakausap, yung pangarap nila, kahit 8 million lang, hindi pa rin nila natupad. Tanong nyo bakit? Kasi hindi nila alam paano kuhanin eh. Tama ba? Tinanong ko to sa Batangas, sabi ko, alam nyo na ba kung paano kuhanin yung pangarap nyo? Walang sumagot. Tinanong ko ulit dito. Alam nyo na ba kung paano kuhanin yung mga pangarap nyo? Yung isa, sabi ng isa nakaupo doon banda, ano daw? Okay, so ganito ha. Kasi isang beses lang tayo mabuhay sa mundong to.
Tama ba? Hindi tayo papayag na mawala tayo sa mundong to na hindi natin makuha yung pangarap natin. So gusto kong maintindihan nyo to kung bakit natin kailangan abutin yung mga pangarap natin, bakit natin kailangan magnegosyo. Tama ba? Sino dito yung mga hindi pa member? Hindi pa member? Ha? Lahat na member. Alright? O sige. Meron. Yung mga hindi pa member. Alam nyo, nakatotoo to eh. Sinabi ko to doon sa Batangas. Sabi ko, taas yung kamay ng mga hindi pa member. Walang tumaas. Sabi ko, yung hindi nagtaas, may putok. Walang ano dito, no? O yan, merong hindi pa member. Tama ba? Lahat na member o meron pa. Okay lang papalakpakan natin yung mga hindi pa member? Okay? Kasi uuwi to sila ngayon na member na. Yan. Gusto niya ba yon? Okay. So ganito, ito yung isa sa na-realize ko na sabi ko, hindi po pwede na manatili ako sa pagiging empleyado. Kasi po, nag-ahinti ako dati sa industrial supply. Right? Okay naman yung kitaan, may commission bukod sa sahod. Pero lumipat pa rin ako joyride kasi walang amo. Tama ba? Ngayon doon ko na-realize, kung kayo, sino ba yung mga ano na dito? Full-time na sa business. Full-time na, full-time. Yung mga part-timers sa business. Sino yung mga walang pakialam? Ha? Alright. So guys, no, na-realize ko, tatanungin ko kayo, kung ginawa nyo tong business na to part-time, kaya nyo bang mag-savings ng 10,000 every month? Kaya nyo mag-savings? Kayang-kaya. Alright? So ngayon, titingnan natin kung kaya ba natin abutin yung pangarap natin kapag nagsisavings tayo ng 10,000 every month. Okay? So magkano to? Times natin sa 12. Magkano every year? 120,000. Malaki o malaki? Right? Sabi ng mentor ko, malaki yan. Kahiyan. Tama ba? Hello? So ito na ngayon. Since na ito yung savings natin, 120,000. Totoo bang makuha natin to? Ha? Ngayon, simple computation lang. Tingnan nyo to. Sabihin natin, sa loob ng isang buwan, isang taon, ito yung savings mo. Alright? Times din natin. Sabihin natin 10 years ka na, nag-iipon. Magkano? Ha? 1.2 million yung savings mo. Tanong, brother, ilang taon ka na ngayon? 22. Pangalan, brother? Pangalan mo? Dumarabad. Ibang ano yun ah. Sige. Alright. 22 na siya. Tama? Ngayon, nag-iipon siya ng 120,000 every year. Sa loob ng 10 taon, nakapag-ipon siya ng 1.2 million. Tama ba? Malaki na ho ba yun? Makuha na ba yung pangarap? Hindi pa. Ilang taon na siya? Plus 10 years. 32. Tama ba? Dahil 32 na siya at hindi niya pa nakuha yung pangarap, okay lang. Bata pa naman. Pwede pang ulitin. Tama ho ba? Hello? Alright. Okay lang pa dagdagan natin ng another 10 years? Pwede. So magkano na yan? 2.4 na yung savings niya. Malaki? Nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa. Plus 10 years. Ilang taon na siya? 42. Kabahan ka na. Tama? Bakit? 2.4 pa lang 8 million yung pangarap bago makuha. Hello? Okay lang ba 10 years ulit na pag-iipon? Ng 10,000. O sige, dagdagan natin. 10 years ulit. Right? So magkano savings niya? Meron na siyang savings na 3.6 million. Ang tanong, nakuha ba pangarap niya? Another 10 years to, plus natin ulit yung 10 years. Ilang taon na siya? 52. Agoy, may arthritis na to. Hello? May rayuma pa. Okay? Nakuha na ba pangarap niya? Nakapag-ipon siya ng 3.6? Hindi pa. Okay lang ba dagdagan natin? Another 10 years? Sugal na kung sugal? Isang beses lang mabuhay eh. Itudo na natin. Tama ba? O sige, dagdagan natin ng 10 years ulit. Magkano? Meron na siyang savings na 4.8 million.
Ang tanong, 4.8. Nakuha na yung 8 million na pangarap? Ilang taon na siya? 62. Tingnan nyo to ha. Itong masakit. Nauna ka pang kinuha ni Lord kaysa sa makuha mo yung pangarap mo. Tama ba? 62 years old ka, hindi ka sigurado. Baka, tama ba? Yun yung reality. Mas maraming tao na kinuha na ni Lord kaysa sa makuha nila pangarap nila. Kaya kung ikaw, nasa edad ka na to, huwag ka nang pumunta dito. Alright? Huwag ka nang pumunta dito. Bakit? Pag pumunta ka pa dito, mag-iipon ka. Tama? Ibig sabihin, nag-iipon ka pang burial na lang. Totoo hindi? Yun yung reality. Sabihin natin, 62 ka na. Nakuha mo tong pangarap mo. Tama ba? Nakuha mo to. Okay? Pero, dual citizen ka na naman. Alam mo yung dual citizen? Yung Filipino citizen tapos senior citizen. May sasakyan ka. Drive. Ang labo naman. Alam mo yun? Hindi mo na ma-enjoy sasakyan mo eh. Tama? May bahay ka. Ayun, ganun lang bahay. Hindi mo na na-enjoy. Hello? Mag-travel ka. Punta ka Boracay. Ano sabihin mo? Alam mo yun? Hindi na foreigner humabol sa'yo. Alam mo yung humabol sa'yo? Kung hindi plancha, aso. Bakit? Kulubot ka na eh. Nag-guess niyo ako? Hello? Ngayon, alam na natin na hindi pala makuha yung pangarap. Kasi kung dadagdagan pa natin ng another 10 years ito, magkano? Sabihin natin na malupit ka talaga, mahal ka ni Lord eh. 10 years, mag-iipon ka. Since na 62 ka na, sabihin natin, yung retirement fee mo, iniipon mo pa para sa pangarap. Right? O magkano na maging savings mo nito? Ha? Siguro mga 6,000, 6 million na. Tama ba? 6 million. Kuha na pangarap mo? Ilang taon ka na? 72. Pambihira na to. Wala na. Labo na talaga. Tama ba? So mga kapatid, dito, alam natin, paano na lang yung iba na nagsisavings ng 1,000 every month? Hello? Nagsisavings ka? Oo, magkano? 1,000. Okay na yung 1,000 kaysa wala. Tama ba? Oo nga naman. Pero, nag-iipon ka, pambili ng karayom. Tusok sa mata. Tama ba? So, ibig sabihin, kapag andito tayo, kapag na-empleyado tayo, guys, ito yung na-realize ko. Sabi ko, hindi ko pala pwedeng mag-empleyado. Gusto kong umasinso eh. Tama ba? So, dito natin nalaman na yung pagkuha ng pangarap, dapat nagninegosyo. Tama ba? So, ang tanong, pasok tayo sa negosyo. Tama ba? Ano yung dahilan nyo kanina? Walang pira. Tama? Walang pira. So guys, alam nyo ba na, oo, totoo, naniniwala talaga ako na wala kayong pira. Halata naman eh. Joke lang ho. Naniniwala ako na wala to sa'yo ngayon. Bakit? Sino lang ba sa inyo dito yung pinanganak na may bit-bit na barya nung isinilang? Alright? Wala, di ba? Oh, ibig sabihin, ito guys, naniniwala ako na mayroon kayong idea. Wala man kayong pira, pero mayroon kayong idea. Gusto niyo turuan ko kayo? Ito na. Pwede niyo itong gawin, ginawa ko. Pag uwi niyo ngayon, sumakay kayo ng bus. Sakay kayo ng bus. Alright? Sa litrang B, bingo. Yan, magbinta. Kung ano yung pwede niyong maibinta, ibinta niyo na. Alright? Oh, may kwento ako nito pero sobrang haba na. Hindi na natin ano. Ito yung ginawa ko guys. Umutang, nagsanla. Alright? At alam nyo, maganda. Yan yung itsura ko noon. Sa ginawa ko yun, nakasimula ako dito. Ito yung kinita ko. From January to August, from August 1 to August 11, kulang-kulang 1 million. Pag i-encode ko yung Max Victus, 1 million na talaga kinita ko. Sabihin natin, sabihin natin na 7 months. Okay? 971,476. Kapag i-round up natin yan,
nagre-range siya ng 138,782 every month na kinikita. Pwede na? Alright? So, saan ang galing yan? Yung itsura na yan, walang pira. Pinangutang yung pinanimula. Kaya kung gusto niyo magsimula, meron kayong paraan. Okay lang na walang pira, pero meron kayong paraan para makahanap ng pira para makasimula. Kasi isa lang ang sigurado ako, pag gagawin niyo tong negosyo na to, ikaw na nakaupo dyan, ikaw na naman yung next na magkwento ng success story mo dito sa AGJ. Thank you so much guys. This is Young Mentor, Dindo Pable. Ayun. So, marami bang na-inspire? Marami bang na-realize? Ang dami dito ah. Kailan ko kaya makukuha to, sabi ng mga first timer. 'Di ba? So, dito guys, hindi tinitignan kung ano yung background mo. Hindi tinitignan kung anong meron ka. Tinitignan dito kung gaano ka nga ba ka-willing na makuha mo yung mga pangarap mo. Alright? So, ayun. Meron po bang first timer? Sino po ang first timer ngayong gabi? Seryoso? Yung hindi po sinungaling, ha? Sige po. Pwede po bang tumayo ang mga first timer? Wow! Palakpakan naman natin yung mga first timer. Wow! Wow! Oh, nakita kita kanina, di ba? Oh, yan. Sige, upo. Yan. Maganda po yung business? Okay po ba yung business? Maganda po yung... Na-discuss po ba yung mga products? Ano ba? Okay po ba? Okay po ba yung mga products? Yan. Actually, kanina, nandun po ko sa likod kasi we are also talking about mga ano naman po, mga international na mga packages ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, itong business natin, hindi lang po pang Pilipinas talaga. Okay? Pang mundo po ito. Buong mundo, global po. O, diba? Maganda ba yon? Imagine mo, papasukin mo, depende sa'yo kung anong trip mo, pero ang dami pong mga tinatawag na divisions. Tapos after that, pag nakapili ka ng isa, lahat ng division, pwede mong negosyo na. Di ba? Maganda. Yan. Pero sa sobrang ganda, mag-update po na ako. Yan. Unang-una sa lahat, dahil po August ngayon, di ba? Imagine nyo, natapat pa talaga. Hindi ako naniniwala talaga sa swerte, pero naniniwala ako sa tinatawag na divine intervention. Bakit? Kasi August po ngayon. Ang August, pang-8. Tama? Good news. Yung anak ko po, ang pangalan, 8. Saka si 8. Tapos si Infinity. Tatlo yun. Puro ganun, di ba? Tapos, nung Sabado, tinawagan ako ni Doc Kid. Sabi niya, Jason, ikaw na mag-isip ano ang magandang itawag doon sa ating promo. Sabi ko, August. Di, Fabulous 8. So, nangyari tayo ng Fab 8 promo. Ayan. So, tandaan niyo po, this is only 5 days from August 11. Ba't walang date? Nasaan? Yan, August 11 hanggang 15 lang po ito. Okay? So, good news sa mga first-timer. Good news po ito kasi normally, 3 days promo lang to. Tama po ba? So, this is the first time na ginawa po natin ng 5 days. Okay? Anong meron? So, una, meron kang buy one, get free. So, pag bumili ka ng isa, may libreng isa. Diba? So, lahat po yan ng ating food supplement, lifestyle, cosmetics, and of course, our OVI products. Yan. So, pag bumili ng bronze, buy one, take one. Diba? Namatay ulit. Diba? Joke lang. Yan. Tapos, meron tayong buy 3, get 1 free po ng ating mga beverages. Okay? So, make sure, lalo na sa ating mga distributors, okay, mahal natin mga distributors, sakto naman, mag-15. Syempre, pag quincenas, alam natin yan, merong anong DDR? Papasok yung DDR mo sa 5980, ba? Talagang at ang utak nyo yung encashment meron na tinatawag ng PMA. So mas maganda mag-PMA, at least get one, ano ka na? Meron ka ng buy 3 get 1 or buy 1 get 1. Mas maganda 'yun, di ba? Tama o tama?
So next, so sa Bibo naman po, okay, na-discuss po ba yung Bibo sa mga first timer? Yung papindot-pindot ka lang parang GCash tapos may income ka na. Alam niyo po ba yung GCash, ate? Nagkaroon ka ng GCash. Kumita ka sa GCash. Kahit piso. Yung duling. Hindi pa rin? Good news po. Bakit? Kasi dito, may tinatawag na Bibo. O kaya maganda doon, gamit-gamit din. Parang GCash lang. Hindi ko po sinisiraan ng GCash. Please don't get me wrong. Pero ang maganda, yung GCash po kasi, yumaman na po talaga sila. Pero ang masakit, sabi mo nga, wala kang kinita kahit piso. So this time, may Bibo po na pag ginamit mo, ikaw naman ang may kita. Oh, diba? So meron tayong pakulo. So aside from gamit-gamit, meron tinatawag na pakulo. Okay, bakit? Namimigay po tayo ng 5,000. Okay, ha? Mamimigay ka lang. Anong gagawin mo? Dahil ang August po, National Hero Day. So ang gagawin, picture ka lang kung sino yung naiisip mo na hero mo. Nanay mo, tatay mo, aso mo, bahala ka. O, diba? Basta naisip mo, i-post mo, tapos maglagay ka na ng hashtag. Okay? Pag napili po yun by the end of hanggang August 25, if I'm not mistaken, make sure na na-post yun kasi pag-click namin, automatic kasama ka sa makukuhanan. Okay? Na mabibigyan po ng it's either 5,000 or tagpa 500 pesos po. Okay? Bibo cash po yan. Okay. Next, ayan o, sabi ko, from August 1 to 24 po pala ng 5 p.m. Yun po yung cut-off. Alright? Tapos meron po tayong revive. Okay. Ito po yung nananawagan po ako sa mga distributors na medyo may kilala kayo na medyo hindi active. Di ba? Bakit? Kasi pwede na ho silang ma-revive. Okay? Mabubuhay sila. Bakit? Ang kailangan na lang nila is yung tinatawag na 2950 natin, automatic, OVI ready na rin at saka easy ready na yung account nila. Okay ba yan? Okay ba yan? So, tinanggal na natin yung NPP. Okay? Yung NPP na 7.5 dati. Okay? Tinanggal na po natin. Okay? Next. Meron tayo, yung DDR, yung sinisigaw kanina na forever na po ito. Okay? Ano yan? Doon sa 5,980 natin, every month, basta may tatlo kang 5,980 na direct, automatic double direct po yun. Tapos every 15th, binibigay po yung DDR nyo. Okay? Kaka-award lang natin, di ba? Sino ba yung mga na-awardan dito? Meron ba na DDR? Oo. Ayun, may isa daw. No? Next. Okay? So again, pag nakatatlo ka, automatic DDR na. Sir, paano kung pang-apat? O kaya 5 lang. Paano mangyari? Double direct na po kagad yun. So hindi kailangan na kumuha ka ng tatlo-tatlo lagi. Okay? Iba yung get 3 natin. Kasi yung get 3 natin, ganun eh. Di ba? This time, ito, basta ka nakatatlo ka, 500, 500, 1.5 na kinita mo, may pang-apat. May pang-5. O hindi umabot ng pang-6, 5 lang. Automatic, pagdating ng kinsenas, may 2.5 ka pa rin. Maganda po ba yan? So, again, ang double direct ng 5,980, forever. Forever na! Okay? So, every 15, nire-release. Yan. Tapos again, kapag may problema kayo sa Bibo, please, okay? Pwede kayong dumiretso. May tao na po kayong makakausap. Okay? Kasi dati, Sir, paano ba tong Bibo, sir? Ganyan, sir. Sir, Bibo ko, sir. O, yan. May ano na po, ha? Gumawa na po tayo ng Bibo dyan sa OVI office at saka doon po sa baba. Okay? Sa 3rd floor. Yan. Tapos ito po, babaguhin natin. Every Tuesday and Thursday po. Tandaan nyo, ha? Every Tuesday and Thursday, okay? Buy one, take one na po ang matching. Okay? So, sino ang gusto mag-matching? Bukas po. Para buy one, get one. Pero kung gusto mo naman ngayon, wala namang problema. Diba? Gusto nyo na rin ba pati Monday? Gusto nyo? Everyday? Gusto nyo? Oh, good news! Pag everyday, meron tayong tinatawag ng matching. Matching pay. Saan ba yun? Kasama ba ito yung matching pay dito?
Kasama, di ba? Isa pa. Wait lang. Ikadugay ba? Uy. Yan, oh. Yung matching glow kasi, pag nag-start po kayo mag-load doon sa DTC nyo ng matching pay, everyday na yan. Okay? So, ibig sabihin, pag 5,000 ang nilagay mo, 10,000 yung worth doon. Ang good news, okay? Ano ba? Lagay mo dun sa sa marami nang nag-matching. Hindi, yung franchise. Di ba marami nag-franchise? Ang good news po kasi, bakit? Marami na po tayong franchise ngayon. Okay? Franchise nung listahan. So, nasaan ba yun? So, una, syempre, head office. Okay, di ba? Pag nag-matching pay ka, nag-load ka, sir, di ba pang office lang po ito? Di sayang naman. Paano kung pumunta ako ng Santa Rosa? Okay. Good news. Bakit? Ang Santa Rosa po, magbubukas na yung matching pay. Okay? Ay, matching pay, matching glow natin. So, owner to sila under ng Mantra Infinity. Yan. So, kung hahanapin nyo, sa tapat lang nung BCO natin doon yung matching. Okay? So, sino mga taga Santa Rosa dito? Oh. So, pag napunta tayo, nagkita-kita tayo doon, kailangan may matching kayo, ha? Yun ang entrance, ha? Oh. Tapos, pag meron, dapat meron din ako, oh. Kasi buy one, take one. Oh. Yan, oh. So, meron na tayo, okay? Meron na tayo sa Iloilo, Pasig. Ito yung, yung built na. Okay? Good news, kanina lang, okay, kinonfirm, magkakaroon na rin po tayo sa, Ma'am Judith, saan ka? Cavite, Bacoor po. Ito po si Ma'am Judith Cabral, ang ating matching franchise dyan. O, diba? So, magkakaroon na rin sa Cabanatuan. Yan. So, dumadami na po ang franchise natin. So, good news to. Bakit? Kasi nga, pag meron ka ng matching pay, nag-load ka, kahit saang part ka dyan, pumunta, buy one, take one ka, automatic. O, diba? So, kunwari, nasa probinsya ka, o kunwari, Iloilo. Sino taga Iloilo rito? May taga Iloilo? Mga halong. Halong doon, di ba? Ingat, halong. Tama ba? Tama, di ba? Halong, di ba? Halong, gid. Patyon takagid. Yan yung mga yan eh. O, pag nasa Iloilo ka, automatic, meron kang prospect, automatic, pwede ka agad. O sige, libre kita. O, di ba? Pero ikaw umiinom, sabi, libre lang naman yan, hindi mo alam, o, di ba? Pero libre. O, kasi buy one, take one, automatic. Okay ba yan? O, ano susunod dito, Brad? So again, guys, sa mga first-timers po dito. Okay? Bakit? Imagine, simula po nag-start ang ating OVI, yung division po ng ating accident insurance. Good news po. Bakit? Ang naitulong na po natin is worth 380 million pesos. So imagine that. Ayan po, mix na po yan. May nakagat ng aso, may namatay, may dinala po dito, mix na po lahat yan. Okay? So ang good news, that is up to date ng 2024. So ngayon, may nangyayari pa po. Okay? So again, hindi natin to pinagmamalaki kasi may mga nangyari. Pero ang maganda doon, ang part natin doon is nakatulong po tayo. Tama po ba? Imagine mo, nalunod, di ba? Ewan ko, nabalitaan yun noong December. May nalunod lang po. Seafarer. Nalunod, aksidente. Imagine mo, yung asawa, hindi pa niya alam na may policy siya sa atin. Buti na lang may distributor po na tumulong na sabi, uy, tutulungan kita, may 2.5 million yan. Oh, pumunta dito. 2.5, kinuha. Sabi, dapat nga po 3 million yan. Yun nga lang, dalawang platinum at isang bronze, tinipid pa yung isa. Sana 3 platinum na kinuha. Oh, tapos yung asawa talaga, sayang naman. Buti nga namatay siya. At least nakakuha. Yan. To, guys, hindi pa rin tayo humihinto sa international.
lumalaki at lumalakas pa rin po tayo sa international. Imagine this July lang po. Rwanda has 2,000 attendees. Imagine niyo gaano karami yan, di ba? Ang dami po. Sobrang dami. Tapos meron tayo sa Kenya, 500 attendees. Kenya again, 1,000. Guys, ito ang pinakamaganda. Bakit? Sa Zambia, ang maganda dito, hindi pa to sinusupport ng company. Wala pa tayong pumupunta doon. Ito, sila-sila pa lang. Imagine mo, paano kung downline mo to? Gusto mo ba yung ganun? Imagine mo, wala ka doon, pero merong 3,000 attendees, sa'yo lang. Gusto mo ba yun? So, hindi na probinsya pinag-uusapan, bansa na po. Ganun kalaki, ganun kalakas ang ating company. So kami, lagi kami nagre-report to sa inyo to kasi pwede kayong kumatok ng bansa. Okay, pwede kayong kumausap. Kasi ang company natin, again sa mga first-timer, hindi po pampasig lang. Okay? Hindi lang po ang building lang. Ang company natin, buong mundo. Okay po ba yan? Ano, grabe, ang dami. Tingnan mo, puro itim, madilim. Ay, hindi, mga Amerikano. Ito yung maganda, guys. Okay? Bakit? Yung countries na bubuksan natin ngayon, inuunti-unti na naman natin. Bakit? Kasi kumakatok tayo sa Indonesia. Ang population sa Indonesia, 275 million. Kaya kung ikaw magsasabi ng saturated na, ano sabihin saturated? Wala nang makausap. Ito, ang dami mo pwedeng kausapin, oh. Ha? New Zealand, 6 million. Senegal, 18 million. Tapos sasabihin mo sa akin, wala ka nang makausap. Bigyan kita isa dito sa 18 million, ha? Ano yung point? Honestly, there's no such thing as saturated. Bakit? Kasi mas marami po ang pinapanganak sa namamatay. Mas marami pong nag-18 years old sa namamatay po. Ito na lang eh. O, para dito tayo magtapos. O. Ito na lang eh. Buong street mo. Sa street nyo. O. Mag-interview ka lang. Huwag ka muna magsalita. Sabihin mo lang, alam nyo po yung AGG? Alam nyo po yung AGG? Yung kape po, alam nyo po yun? Yung liben po. Isa lang, magbigit ka lang na kahit anong produkto. Pag sinabi, ano yan? O di alam mo na. Wala siyang alam. Oh. Nag-gets nyo? Tama po ba? Pupusta ko buhay ko. Doon sa dulo hanggang dulo ng street ninyo, pupusta ko buhay ko. Wala pang 20 na tao o pamilya ang nakakaalam ng AGG. Tapos sabihin mo, saturated. Eh, yung kabilang street pa. Eh, yung kabilang street pa. Eh, yung kabilang barangay pa. Eh, yung kabilang city pa. Tapos saturated. Ito nga, bansa, oh. Tama o tama? So, marami pang magpapayaman sa atin. Relax. Ang problema, sa sobrang relax mo, hindi mo ginagawa yung part mo. Kasi parang, ay, madami pa pala. Huh? Dami pa to, 275. Relax. Kaya nangyayari, para kasi Dory. Ano sabi ni Dory? Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. Pero, sa kabila, si Nemo, anong ginawa? Yung tatay ni Nemo, hinanap. Diba? Hindi nag-relax. Relax siya, pero alam niya, ang laki ng buong mundo, pero kailangan hanapin ko yung leader ko, yung anak niya. Tama ba? So, ganun ka rin dapat. Sa mga tao nandito, dapat ang mindset mo, hahanapin mo, yung isa sa left mo, isa sa right mo. Kasi pag nahanap mo yan, maniwala ka. Maniwala ka. Bakit? Kasi darating yung time na maaalala mo yung oras na to. Lalo na po sa mga first timer. Saan po yung mga first timer ulit? Maniwala ka sa akin. Tandaan mo tong araw na to. Nandito po ba yung nagdala sa inyo dito? Nasaan po yung nagdala sa inyo? Titigan mo. Titigan mo!
Bakit? Kasi ang taong yan ang nagbulabog sa mundo mo. Nananahimik ka eh. Tama ba? Tama ba? Nananahimik ka. Nangangarap ka lang. Dinala ka rito kasi ito na ang simula ng pagyaman mo. There's no such thing as accident. Maniwala po kayo. Kaya ako, di ba, para sabi ko, umpisa ko pa lang, sabi ko sa inyo, destined. Meron talagang divine intervention. Imagine mo, sa dami ng training team, ako yung nakausap ni Doc, na ayusin mo, sige nga, gumawa ka ng promo ng February, ng August. Sabi, uy, 8, anak ko yun eh. Oh. There's no such thing. O, ganito na lang ha, sa mga first timer po. What if ganito ang mangyari? 10 years from now, namatay ka. Huwag naman sana. Pero you'll never know. Kaya nga aksidente, mamaya tumawid ka. Hindi ka nakakabili ng OBI, patay ka. O, sayang. O. Kunwari lang. O. 10 years from now, namatay ka. Good news, grabe pag pasok mo ng heaven, si Jesus, yung mismong absent si San Pedro. Si Jesus yung mismong, sabi niya, anong pangalan mo ate? Ronaldin. Ilan taon ka na, Ronaldin? 23 plus 10 years, 33. Batang-bata. Sabi niya, Ronaldin, welcome to heaven. At least sa heaven ka napunta. Hindi mo? Hindi doon sa mga may buntot. Hindi ba? Pagpasok mo, sabi ni Lord, anak, welcome to heaven. Si Ronald, ganito tsura. Thank you po. Anak, ano problema? Nasa heaven ka na, ano problema? Lord, kasi mamatay na lang pala ako. 10 years lang pala yung buhay ko. Tapos, dili mo man ako pinayaman, Lord. Hindi ko man lang nakita yung Hong Kong. Dili ko man nakita yung US. Wala man akong naiwan sa pamilya ko, Lord. You're so harsh. Imagine mo sabihin si Lord harsh. Si Jesus, sabi niya, naalala mo ba? 10 years ago, August 11, 2025, sa dami-dami ng, naalala mo, ang daming tao, ang ganda ng negosyo pinresent sa'yo, ang ganda ng kumpanya, ang ganda ng produkto, masaya ka pa. Sa dami pa ng speakers, yung nag-closing, yung pinakagwapo pa. Gagawan mo lang paraan yung negosyo. Putak ka ng putak. Reklamo ka ng reklamo. Pero kung ginawaan mo ng paraan yung puhunan, bago ka namatay, naka-ready na sa'yo yung mansion mo. Naka-ready na sana yung bahay mo, yung US trip mo, pabalik-balik ka pa sana. Tapos, hindi mo ginawa ng paraan. Tapos, ako pa yung mali. Go to hell! Oh. Yari ka ngayon, no? Napunta ka ba lang hell? Oh. Hindi ko sinasabing ganun yung ending. Ang sinasabi ko lang, what if? You'll never know kung hindi mo isusubukan. Tama mo ba? Kasi pag gusto may, pag ayaw, maraming, yun ang problema sa ating mga Pilipino. Nakita na yung vision, nakita na yung ikakayaman. Ang problema, puro pa rin isip. May kilala ko, 13 years na, hanggang ngayon, nag-iisip pa din. Ang dami nang yumaman. Balikan mo, teka lang, kasi yung mga ganyan, pinag-iisipan. May perfect timing.
perfect timing. Ano pang timing inaantay mo? Tama. Ano kaya ganito gawin mo? Nasa Diyos ang awa, nasa tawang. Gawa mo ng paraan, tapos tsaka mo siya sabihin, Lord, ginawa ko na yung part ko. Siguro naman, tutulungan mo ko dito. Tama ba? Ang problema kasi ganito eh. Lord, ang ganda nung nakita ko kanina. Lord, kau bahala Ikaw na rin gumawa ng paraan. Gusto ko hindi ako mahirapan. Pero pag yumaman, akin lahat yun na. Buang. Tama o tama? Kasi mas masarap yumaman, mas masarap magkwento kapag mayroong pinaghirapan. Tama ba? Imagine mo yun, wala kang ginawa, tapos lahat, yumaman ka lahat, ay, pagpipray talaga kita. Oo, sabihin ko, Lord, kunin mo siya. Kasi imagine mo, ako nagpakahirap, siya hindi. Ano yun, favorite? Kung favorite mo siya, di magsama na kayo. Oo, di ba? Kawawa naman ako. Oo, di ba? O, sino ang mga favorite ni Lord? Pag-pray natin. Tama nga. Ending po. Last na po ito. Last na. Ako po, bobo akong tao. Hindi po ako matalino talaga. Napadpad lang po ako talaga na nakagraduate po ako dahil po sa basketball. Okay? Hindi po ako matalino. Aminado po ako po yung mga bobo. Kami yung mga nasa fourth row. Yung nangungopya. Yung pag ayaw magpakopya, bully. Shh, ano yung sagot? Ako yun. Aminado po ako nun. Kaya nung in-explain sa akin to, kasi yung mindset ko, taga-probinsya po ako, taga-Pangasinan po ako. May mga taga-Pangasinan ba dito? Iisa. Nauubos na tayo. Saan ka sa Pangasinan? Ilocano. Mix. Makatalos kayo Pangasinan, no? Dahil sa labat. At least makatalos ka. O ano kayo ngayon? O, magsama-sama kayo mga Bisaya. Dili nyo ako mabaligya. Baligan nyo ako, patsunta ka. Kala nyo ha? Basta alam ko, pag ang Tagalog nag-Bisaya, ang cute. Di ba? Ang cute ba? Pero yung Bisaya mag-Tagalog, buisit. Sabi, sakay ka dun. Sakay ka saan? Doon sa tricycle. Tricycle. Anong tricycle? Saan? Dun. Mga buang tong Bisayang to eh. Tricycle. Ano tricycle? Tawa tayo ng tawa. Teka lang, mag-ending na ako. Anta may Ednas. Taga-Ednas. Edna siya na. Alam niya yan, di ba? Anyway, again, kaya ako po kinukwento kasi probinsyano po ako. Nung bata po ako, ang mindset ko, talagang ano na ako. I mean, parang bobo pa, di ba? Gwapo lang talaga puhunan. Kaya yung lola ko, nung maliit pa lang ako, natandaan ko na yun, sabi niya, apo, sabi niya, ikaw wala kang mangyari sa buhay mo. Bulakbol ka, wala kang alam, basketball lang. Sabi niya, wala kang magawa. Hindi naman ako sinabi ng babaero ako. Kasi sabi ng lola ko, pag babaero ka, 20 ang babae mo. 19 pa lang ako. Pag 19 yung asawa ko eh. So yung 20, wala pa. So, di pa ako babaero, ha? Tawa ka ng tawa. Kanina ka pa. Ilabas mo yan. Baka may sa iba lumabas yan, ha? Kasi tawa niya ganito. Ngay sabi ko, ilabas. Tignan mo. Grabe. Kulit na. Umiiyak ka na, Umiiyak ka na. Huwag ka umiyak. Baka mamaya pag uwi sa kagaling doon, pinaiyak ako. Kawawa naman yung kukwentuhan mo. Sabi, buang na to. Kasi na tayo sa yung kwento ko. Kasi yung kwento ko, last. Anong last? Oo na, tapusin ko na. Ano nga yun? Probinsya. Okay. Bobo po ako. Pero, hindi. Kayo magkwento rito. Buisit kayo Kwento ko to, kinukwento nyo. Ganito yan. Okay? Nung ako po, napadpad ng Manila, at napaupo ako dito, isa lang po naiintindihan ko. In-explain po sa akin na pwedeng yumaman.
So ako, napaisip, sabi ko, teka, sabi sa akin, wala akong pag-asa. Kasi bubunga ako eh. So iniisip ko, sandali lang, bakit? Bubunga ako, kailangan ko ba mag-isip? Bubunga eh. Diba? Eh, pag bubuka, huwag ka mag-isip, bubuka nga eh. Diba? So tinignan ko, sabi ko, isa sa left, dadami. Isa sa right, dadami. Imposible hindi dumami. Kasi marami akong kakilala eh. Tama ba? Kaya sasabihin dito, ay, mahiyain ako eh. Ay, wag mo akong bulahin. Kasi yung mga mahiyain, grupo rin na mahiyain yung mga yan. Tama? Pansinin nyo, yung magaganda, magkakasama. Tama ba? Oh. Yung mga gwapo, magkakasama kami. Napansin ko lang. Oh. So, anong point? Hindi pwede na wala kang grupo. Tama ba? Hahanapin mo lang yung isa sa left mo, isa sa right mo. Pag nag-match, may pera. Simple. Bobo ka, pero hindi ka tanga. Ang tanga, walang pag-asa yan. Tanga nga eh. Di ba katulad ng mga iniwan? Niloko. Binabalikan pa. Di ba? Tanga. Oh. Ano ka, tanga? Yan ang sinasabi ko. Oh. Pero yung bobo, maintindihan yun. Tama ba? Isa sa left, isa sa right. 1.8, 1.5, 500. Lahat yan naiintindihan eh. Tama ba? Tama ba? Bobo ka pero hindi ka tanga. Tandaan mo yun, ha? Sino yung mga tanga? Hindi makaintindi. Oh. Kasi again, sa akin, simple lang. Sabi ko, gagawin ko to. Whatever it takes. Bakit? Kasi bobo ako eh. Hindi ko kailangan mag-isip. Good news. At least kahit bobo ako, mayaman ako. Tama ba? O hindi ko minamalit. Baka mamaya may mga matatalino dito. May mga kilala rin ako. Matatalino din. Pero pansinin mo, yung mga mayaman talaga, i-average mo. Average mo lang. Bill Gates, drop out. Mark Zuckerberg, drop out. Napansin mo? Oh, pansinin mo lang yung mga mayaman. Hindi ko sinasabing lahat, ha? Baka kasi may mag-react dito. Hindi ako, matalino ako. O, di ikaw na. O, di ba? Hindi ko masabi lahat, eh. Pero i-average mo. Tama ba? O, sino po ang mga bobo dito? Taas ang kamay. Ang dami, oh. O. Di ba? O. Okay lang maging bobo tayo. Bakit? At least may pag-asa tayo. Kasi matalino ka nga, tanga ka naman, walang mangyayari sa'yo. Taas ang kamay ng mga nagsasama-sama mga bobo. At least itaga mo sa bato. By the end of this year. By the end of this year. Okay? Taga mo sa bato. Bakit? Kasi yayaman ka na this year. Bakit? Nandito ang AGG. Kasama mo sa pangarap mo. Jason Lino po. To God be the glory.